Narito ang mga balita sa araw na ito. US, magbebenta ng $165 million tank trailer sa Israel. Inihayag ng Pentagon nitong Huwebes na inaprubahan ng US State Department ang posibleng pagbebenta ng mga heavy-duty tank trailers at mga kaugnay na kagamitan sa Israel na nagkakahalaga ng $164.6 million. Kasama na rito ang mga repair parts, toolkits, at technical and logistics support. Hindi inaasang maipapadala ang mga ito hanggang 2027. Noong nakaraang taon, matatanda ang inihayag ng US ng isang $20 billion support package sa armas para sa Israel kasama ang mga F-15 fighter jets. Tulad ng mga tank trailers, aabutin ang mga ito ng ilang taon bago maipadala at hindi makakaapekto sa kasalukuyang operasyon ng militar ng Israel sa patuloy na digmaan laban sa Hamas sa Gaza. Ngayon naman ay dumako tayo sa balitang showbiz. Dominic, tinawag na delulu at toxic ang mga nag-iisip na magjowa sila ni Catherine. Hindi na iwasan ng aktor na si Dominic Roque na patutsadahan ng mga delusional fans niya na binibigyan ng mali siya ang pagiging malapit niya sa award-winning actress na si Catherine Bernardo. Komento kasi ng isang user sa Instagram ni Dominic. Wala na raw laya ngayon ang aktor na i-post ang malapit na kaibigan niya nang hindi binibigyang mali siya ng madlang people. Gone are the days when Dom could freely and randomly post na solo pictures ni Kat sa feed niya without these crazy people thinking any other things about it with sad emoji sa ad ng isang IG user. Kasi iniisipan nila ng kung ano-ano, mga delulu, mga toxic sa SOCMED with laughing emoji. Sagot naman ni Dominic. Umani naman ng puna at suporta ang hirit na ito ni Dominic. Singa na ibang taga-suporta nito. Mabuti raw at game ang aktor na linawing hindi dapat lagyan ng meaning ang mga post niya kasama si Catherine dahil matagal na talagang magkaibigan ng dalawa. At narito naman ang mga balita sa ating bansa. Mahigit 97% ng langis mula sa MTK Arteranova na-recover na. Umabot na sa 97.43% ng langis mula sa lumubog na Terra Nova motor tanker sa Limay, Bataan ang na-recover na at 55 litrong kargang langis ang nawawala ayon sa Philippine Coast Guard nitong Biyernes. Sinabi ng PCG na batay ito sa huling inspeksyon sa Ground Zero na isinagawa noong Huwebes. Ayon sa ulat ng contracted salvor na Harbor Star, sinabi ng PCG na kabuo ang 1 milyong litro ng langis at 17,000 kilo ng solidong oily waste ang na-recover mula sa lumubog na motor tanker. Base sa Harbor Star, ang natitirang 55,000 litro na katumbas ng 2.57% ng kabuoang kargang langis ay nawala dahil sa iba't ibang salik tulad ng biodegradation, pagkakawala sa hangin, pagsipsip ng sorbent booms, at sludge na hindi na mapump mula sa mga tangke. Samantala, sinabi pa ng PCG na isinagawa rin ng Salvor ang final stripping operation upang matiyak na walang laman ang mga kargamentong oil tanks para sa nalalapit na salvage operation ng MTK Arteranova. Ako si Jenny Rose Albason, nag-uulat.